Mahigit 1,000 counts ng reklamong syndicated estafa ang isinampa sa DOJ ng mga plan holder laban sa Pacific Plan. Bukod pa rito, hiling din nilang ibalik sa kanila ang mga ipinundar na pera. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Galit na nagprotesta ang mga Pacific Plan holders sa tanggapan ng Department of Justice. Panawagan nila, ibalik ang perang ipinundar nila sa nasabing Prinid Company. Dugot pawis namin yung pinuhunan namin dito mag-asawa. Ibalik niyo sana sa amin yung pera na para sa nag-iisa kong anak. Inalang sila sa halos 500 na dumagsa sa tanggapan ng DOJ para maghain ng reklamong 1,600 counts ng syndicated estafa laban sa Pacific Plan. 800 counts ng each kind of estafa and then 77 counts of another kind of estafa. Matatanda ang taong 2005, nagsara ang Pacific Plans. Marami sa mga plan holder nito ang hindi na nabawi ang kabuuan ng kanilang mga ipinundar sa iba't ibang Prinid plan ng kumpanya. Naghain noon ng reklamo ang mga plan holder laban sa Yuchenko family, ang may-ari ng Pacific Plans at ilang opisyal nito. Ipinunto ng mga complainant, walang basihan ang inihain ng kumpanya na nalugi sila base raw sa financial audit na ginawa ng Securities and Exchange Commission o SEC. 2009, naibenta ang Pacific Plans at naging APEC Plans ito. Pero taong 2013, dinismiss ng DOJ ang reklamo laban sa mga Yuchenko at mga opisyal ng kumpanya. Karamihan ng dumagsa matatanda na kumuha ng pension plan. Ang ilan nga sa kanila hirap ng maglakad. Tulad ng 65 anyos na si Juanita Mangahat na dating overseas Filipino worker sa Israel. Naglagak siya ng 184,000 sa pangakong magiging 500,000 ito kapag nag-mature na. Bomba dili, bomba doon. Dito pala ako mabobomba. Pinuntahan namin ang tanggapan ng Pacific Plans sa Legazpi Village sa Makati. Pero alas 4 pa lang daw ng hapon, sarado na ang tanggapan. Wala na rin daw pwedeng magsalita mula sa kumpanya. Tinatayang nasa 30 billion pesos ang halagang ininvest sa Pacific Plans. Marisol Abduraman, GMA News.